ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang batong katitisuran na naging mahalagang batong panulok. Sinisiguro po ng ating paksa, ito pong batong ito, tinitiyak ang kanyang kalagayan o pagkapakilala na dito po nagkakaroon ng pagkakisod sapagkat ito po isang uring bato na katitisuran. Sa kabila po na ito ay batong katitisuran, ngunit ang halaga po nito sa ating pananampalataya, sa ating pagkasama-sama, itinuturing po ito na naging mahalagang batong panulok o chief cornerstone, batong panulok, pangulong batong panulok. Maliwanagan po natin sa ating pag-aaral na ito yung uri ng pananampalataya, ng pagkasama-sama sa ating panahon, paano po tayo masasalig, paano po tayo mauugnay sa isang matibay na pagkakatayo. Sapagkat ang buhay po ng tao, anumang larangan na ginagawa ng tao sa buhay na ito, ay tinuturing po ito pagtatayo bilang tagapagtayo. Anong bagay na gusto mong gawin, gusto mong maitaguyod, maitayo, maipakilala, na ito po katayo ang taglay mo ay mananatili sa habang panahon. Ngunit sa pamagitan din po nito, maalaman din natin ang historical truth o ang katotohanang pangkasaysayan, yung tinatawag na pagkakatisod, paano natitisod, ano ang ibinunga ng pagkakatisod, at ano ang resulta ng pagkakatisod. Kaya itong salitang batong katitisuran, sa lalo po ikailiwanag, sapagkat minsan po ang salitang Tagalog ay mas ginhawa mamisang intindihin pag ito ay nasalin sa English. Katitisuran, paano po natitisod? Galing po sa salitang English ito na stumbling. At ang pandiwa po nito o ang verb nito ay sinasabi po o ang kahulugan nito ay galing sa salitang stumble. Ang kahulugan po ng salitang stumble, natitisod, o stumbling, katitisuran, number one, it is a failure o pagkakamali. Number two, a false step, maling hakbang. Kapag ikaw ay lumalakad, nagkamali ka ng hakbang, false step, mali yung hakbang mo, ay ikaw ay magpo-fall. Ikaw ay madadapa dahil nga yung balance ng iyong paghakbang ay hindi po naiayos ang tinatawag na paghakbang. Ito isang false step o maling hakbang. Ngunit kung bibigyan po natin ng mas malawak pang kahulugan ng salitang katitisuran, ang kahulugan po nito to commit a grave mistake or sin. Makagawa ng malaking pagkakamali o pagkakasala. Mga minamahal na mga kapatid, sa kasaysayan po ng paglilingkod, pananampalataya at paniniwala tungkol sa Diyos, lagi na pong napagkakamalian, lagi na pong hindi nauunawa o kinatitisuran ang pagkapakilala na dapat na maunawa tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, sa pasimula ng ating pag-aaral, liwanagin po natin ano-ano ang ilan sa mga pagkapakilala ng Biblia ukol kay Kristo. Ito po sa aklat ng Kolosas, sa kabanatang 2, talata po ay 2 hanggang 3 ay ganito ang maliwanag na pahayag.
ng banal na kasulatan upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman. Ang isa po sa pagkapakilala ng Biblia ukol kay Kristo na dapat makilala ng bawat isa sa atin sapagkat kung makilala natin ang ating Panginoong Kristo ay magkakaroon po tayo ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Ano po ang dapat nating maunawaan upang magkaroon tayo ng katiwasayan sa paniniwala at sa pagkakilalang ito na ang ating Panginoon Kristo ang tinatawag na hiwaga ng Diyos. God's mystery. Ibig sabihin po ng hiwaga, siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ang salita pong misteryo ay malalalim na bagay ng Diyos na hindi maipaliliwanag ng karaniwang pagkapaliwanag sangayon sa panukat ng karunungan ng tao. Sapagkat ang karunungan ng tao ay may panukat sangayon sa kanilang na eksperimento o naabot ng kanilang pag-iisip. Ngunit higit po sa naabot ng pag-iisip ng karaniwang tao base sa pinag-aralan niyang agham, sining, o matematika, aritmetika tungkol sa mga karunungang kanyang naabot, ito po, karunungang ito ng Diyos o mystery of God, ang hiwaga ng Diyos, na malalim na bagay ng Diyos, yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Biblia po ay ipinakilala ang kahiwagaan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil po sa kahiwagaan niya, diyan po nagkamali ng paniniwala o pananampalataya ang tao. At doon po sa pagkakamaling yun, doon po sa maling pag-iisip na yun, tungkol sa kahiwagaan ng ating Panginoong Jesucristo ay humantong sa maling hakbang. Umantong sa pagkakamali sapagkat ang hindi mo pagkaabot na makilala ang kahiwagaan niya ay hahantong sa isang pagkakasala sapagkat ang pagkakasala ng tao na hindi nakaabot sa karunungan ng Diyos ay siyang naging daan para ang tao po ay bumagsak sa kanyang pagkakatayo, sa kanyang paglalakbay. Ang buhay ng tao ay isang paglalakbay. Ang buhay ng tao ay isang paghakbang sa araw-araw ng kanyang landas na nilalakad. Ngunit pag ang tao po'y nagkamali, ang resulta po ay pagbagsak at ang pagbagsak ay nagmula sa pagkakatisod. Pag ang kahulugan po ng pagkakatisod, failure, a false step to commit a grave mistake or sin. Kaya po dahil sa kahiwagaan ito ng ating Panginoong Kristo na ipinakikilala po ng Biblia, pasinin po natin sa aklat ng Apokalipsis 3:14. Ang sabi po ng mga tumututol sa pre-existence ng ating Panginoong Kristo ay ang isang malaking relihiyon sa Pilipinas. Sapagkat ayon sa kanila, ang ating Panginoong Kristo ay tao lang sa likas na kalagayan, sa taong dakila, taong nasa kanan ng Diyos, taong inilagay ng Diyos na tagapamahala ng lahat ng mga bagay, tao lang sa likas na kalagayan. At talibhasay, sinasabi nilang tao lang sa likas na kalagayan ay hindi po nila kinikilala ang kahiwagaan ni Kristo. Nang isa po sa kahiwagaan ng ating Panginoon Kristo ay
existido na siya mula pa sa pasimula ng paglalang ng Diyos. At kung existido na siya, umiiral na siya mula pa sa pasimula ng paglalang ng Diyos, ano ang katangiang tinaglay ni Kristo na larawan ng kanyang pagkamahiwaga? Sinasagot po tayo sa aklat ng Apokalipsis 3 at ang talata po ay 14. Pakinggan po natin. At sa anghel na iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa. Tumutukoy po yan sa ating Panginoong Kristo. Isa po sa katawagan ukol kay Kristo ang salitang Amen o siya nawa. Ano ang katangian ng Amen? Ano ang katangian ng siya nawa? Nang saksing tapat at totoo. Sa pagiging saksing tapat at totoo ng ating Panginoong Hesukristo, ano po ang kanyang sinaksihan? Ang ibig sabihin po ng saksi ay hindi lang siya nakabalita o kaya ay ipinaunawa sa kanya. Ang ibig sabihin po ng witness o saksi at the same time, at the same place na nangyayari ang isang mahalagang pangyayari, nandoon siya. Kaya kung nandoon siya, ano ang kanyang katangian na nagpapakilala ng kanyang kahiwagaan? Siya po'y saksing, tapat, at totoo ng alin? Ng pasimula. Ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya po napakaliwanag sa talata pa lang na ito na nagpapakilala ng kahiwagaan ng ating Panginoong Kristo ay hindi po matututulan ang nagliliwanag na katotohanan sa harap ng ating mga mata, ang pananampalataya at pagkakilala sa katangiang taglay ng ating Panginoong Kristo, sapagkat nandoon siya nang simula ng Diyos ang paglalang ng mga bagay. Sa anong katangian? Na nandoon siya, siya po'y saksing, tapat, at totoo. Therefore, the conclusion ng salitang si Kristo ay panukala, si Kristo ay nasa isip ng Diyos, si Kristo ay plano pa lang ng Diyos, tungkol sa salitang berbo na kung ano-anong pagkapaliwanag ang kanilang sinasabi para tutulan ng eksistensya ng ating Panginoong Kristo mula pa sa pasimula ng paglalang ng Diyos ay invalido at hindi po pinahalagahan at kinikilala ng Biblia, at ang paniniwalang yon ay nagresulta rin ng katitisuran. Sapagkat maling pag-iisip, maling paniniwala, maling pagtuturo, maling hakbang. Kaya maliwanag po sa bawat iya sa atin na si Kristo ay the true witness of God. Totoong saksi ng Diyos. Tapat na saksi ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nagaya po na nakasulat sa aklat ng Kawikaan 8, 22 hanggang 30. Ay ganito po ang nakasulat at pakinggan natin, mga kapatid. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, bago na ilabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatagang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibay ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat, ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig, ng kanyang utos, ng kanyang iayos ang mga patibayan sa lupa, nasa
siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol sa kaluwalhatian ng kahiwagaan ng ating Panginoon Kristo, saksing tapat at totoo, nandoon ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. Bakit po? Sapagkat nasa siping, in the bosom of God, naroon siya. Kaya't walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasaan? Na binabanggit sa banal na aklat, nasa sinapupunan ng Ama. Uno, at ang talata po ay 18 ng aklat ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nasa siping ng Diyos. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Dito sa talatang ito, Mr. Santiago, wala ikang mababasa na si Kristo ang tinutukoy diyan. Ang tinutukoy diyan, karunungan. Meron ba ikang nakasulat diyan na Kristo? Ang nakasalagay diyan, karunungan. Ang tanong, kung ang nakalagay po sa talatang ito, karunungan, sino po ba ang karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos, binabanggit sa banal na aklat, mga kapatid, na sa atin ay maliwanag, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, 1.24 na aklat na unang Korinto, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Dahil po sa paninira ng mga nangatisod sa salitang ito, dinadagdagan po nila. Ano ang nakalagay sa Biblia? Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ano uring karunungan? Karunungan ng Diyos sa pagliligtas lamang. At hindi karunungan ng Diyos sa paglalang. Mga kapatid, nakalagay po sa Biblia, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala po sinabi ditong karunungan lang ng Diyos sa pagliligtas. Ang nakalagay dito ay karunungan ng Diyos, period. Kaya po sa pagkakatisod ng marami tungkol sa saksing tapat, doon lang po salitang saksing tapat sa tinatawag po na cross-examination. Salitang saksing tapat ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Napakaliwanag na po na siya'y existido na. The weakness of INC debater, mga kapatid, hindi po sa Diyos tao. Tandaan po natin, ang kahinaan ng INC sa debate pagdating kay Kristo, ang strong points nila, Diyos tao. Strong points po nila yan. Pero ang weak points nila, yung existence of Christ. Kung si Kristo ba'y umiiral na mula sa simula. Sapagkat dito po sa mga talatang ating ginamit, pag pumasok sila sa weak points sila, lalayo sila sa topic na yan. Yung salitang, yung pagiging Kristo na sa pasimula. May Kristo na sa kalagayan sa pasimula. Umiiral na siya sapagkat pagdating po sa larangan ng pag-iral, ay magkakaroon po ng complex of the mind sila. Sapagkat kahit po ang mga anghel, wala pang tao, existido na. May mga anghel na, wala pang tao, nauna na ang mga espiritong tagapaglingkod sa langit. Sa mga katwid, meron na po mga nilalang na nabubuhay, wala pang tao. Kaya nga sabi ng Biblia, kahit sa mga anghel, sinabi niya kailan naman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kaya pagdating po sa existence of Christ, pre-existence, na si Kristo umiiral na, may kalagayan na sa pasimula, yan po ang weak point ng mga INC debater. Lalayo sila sa topic na yan. Lagi po dadalhin sa Diyos tao. Hindi ikaw pwedeng Diyos ng totoo, tao pang totoo. Ilan ika ang Diyos? Kaya po mamaya, mahiliwanagan po natin yung paksang ginawa ng ating kapatid na Rebel tungkol sa ama't anak. Diyan po talaga natitisod.
yung kalagayan ni Kristo, kung siya ika ay Diyos, ang Ama ika ay Diyos, ilan ika ang Diyos. Pero dito po, makikita natin ang reality ng kahiwagaan ni Kristo. Mga kapatid, we firmly believe that Jesus Christ, His Son, the begotten Son of God, lubos tayong sumasampalataya na si Kristo po ay bugtong na anak ng Diyos, saksing tapat siya at totoo, nandun na siya sa pasimula ng pag-alang ng Diyos. Ngayon, ano pa ang isa sa kahiwagaan niya? Pagdating po dito sa Isaiah 9:6, ito ang gustong-gusto ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paliwanag ikaw ang sinasabi ng Biblia. Na siya ay tinatawag na everlasting Father. At kung siya ikay everlasting Father, wala na iba ikang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi si Kristo. Sapagkat sa Biblia po, pinakilala sa 9:6 na aklat ng Isaiah. Marami rin po natin tissue dito. Sa salita Father, everlasting Father. Kaya part din ng ating review yung mga doctrinal points sapagkat yan po yung napakahalaga nating principles of faith. 9:6 na aklat ng Isaiah, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sino po ang ipinanganak? Bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. May ibinigay o wala? Meron. Kaya, lagi natin isipin, pag ibinigay, may nagbigay. Ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Maaatang na hindi pa iniaatang, may mag-aatang. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos. Mighty God. Masinin po natin, hindi po sinabi sa talatang ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinawag ng Biblia na mighty God. Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Kaya si Kristo, sinampalatayanan po natin, na tinawag po sa iba't ibang katawagan, tinawag Emmanuel, kamangha-mangha, Counselor, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Ba't di ka sinabi ng Biblia, walang hanggang Ama? Kaya siya na rin ang Ama. Ako at ang Ama iisa. Kaya kung mo sila iisa, siya na rin. Nagkamali po yung iba. Na salitang, walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Sinabi po ng Biblia, sapagat dito po kasi natin, ang tinutukoy po dito ay governance. Sa talata po ito, ang tinutukoy po dito ay yung mangyayari, kapalaran sa bayan ng Diyos, sapagat ang sabi ng Diyos, hindi mawawala sa lahi ni David, na uupo sa kanyang trono. Kaya meron tinatawag na panganganak, merong tinatawag na pag-aatang, merong tinatawag na pamamahala. Governance ang tinutukoy po dito. At dahil po sa katangian ng pamamahalang ito, ano po ang tawag sa kanyang governance? Ang kanyang pamamahalay magpakailanman. Ang kanyang pamamahala sapagkat ng palitan ng pagkaserdote, kinakailangan palitan ng kautusan. At ang pagkapalit ng tagapamahalay nasa kalagayang may pagkaserdote siyang di mapapalitan. Kaya kung ang kanyang pamahala ay di mapapalitan, anong uri ang kanyang pamahala? Forever. Everlasting. Walang hanggan. Kaya kung walang hanggan ang kanyang pamahala, tama lang na siya tawaging walang hanggang Ama sapagkat siya'y isang gobernador. Talata po ng Biblia ay sinasabi po na yung
Si Kristo ay isang gobernador na mamamahala. Na tinutukoy po dito na lalabas ang isang gobernador na magiging puno ng bayang Israel. 2:6 ng aklat ng Mateo. Kaya mapasin po natin yung konteksto ng pamamahala. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa pangulong bayan ng Huda. Sapagat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Tanong, anong uring gobyerno? At sino ang gobernador na mamamahala? Si Kristo. Ano ang ibig sabihin ng gobernador? Gobernador. Ama o hindi? Ama. Ang mayor. Ama o hindi? Ama. Ngayon si Kristo, dahil sa pamamahala ng kanyang pagkagobernador sa bayang Israel, walang hanggan. Kaya hindi ko mo sinabing walang hanggang Ama, siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat o Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi po. Dahil po sa mga bagay na yan, yan ang mga dahilan ng ikinatisod. Kaya pumasok ang doctrines of oneness. Mula ngayon, nung nag-usap po ang matandang Yumao Abelino, na kasalubong niya si Cirilo Gonzales. Si Cirilo Gonzales po ay isang dating sekretarya ni Manalo. At itong Cirilo Gonzales ito, based on history, ewan lang po kapatid Ruben, yun ang pagkakaalam ko based on history. Umalis sa kay Manalo at lumipat kay Ora. At ang Cirilo Gonzales din na ito, ang siya nag-develop sa grupo nila Ora ng aral na oneness. Na magkausap sila ng matandang Abilino. Ako Padre, may bagong tuklas na kaalaman. Ano ba yung bagong tuklas na kaalaman? Kasi po, sa grupo na Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, kahit pa sa panahon ni Manalo nung araw, si Kristo hindi pa talaga tao eh. Pinilala pa rin nila si Kristo, anak ng Diyos, Diyos sa kalagayan, sa pagiging anak, Diyos anak. Yan din ang doctrines of INC nung araw. Yan din ang doctrines nila Ora nung araw. Ngayon, nung si Manalo nag-aral ng tao, sila Gonzales naman, nag-develop sa grupo nila Ora ng bagong tuklas daw na kaalaman. Ano ba ikaw, Padre, yung natuklasan mong kaalaman? Natuklasan po ikaw. Ang aral ng Ama at ang Anak ay siya rin. Ng Ama at ang Anak ay walang pagkakaiba. Si Kristo ang kinauuwian ng pagiging Ama sa kabila na siya'y anak. Mahihirapan ka dyan. Ipagtanggol ang aral na yan ng Ama at ang Anak ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang nangyari? Natisod. Kaya kahit sa pangalan pa lang nila, tisod na eh. Bakit? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mali. Hindi ko ba kapatid Ruben? Yan ang pag tinilugsa ni kapatid Ruben salita, yung kay. Hindi ka dapat kay. Iglesia ng Diyos na si Kristo Jesus. Kasi kung IDKH ka, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, iba ang Diyos, iba ang Kristo Jesus sapagkat ginamitan mo ng salitang kay. Ano ba yung kay? Pangatni? Pang-abay? Ayun na kinag-uugnay. Ang salita kay Kristo Jesus. Pinag-uugnay ang dalawang magkaibang kalagayan ng Diyos at Kristo Jesus sapagkat ang Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ka dapat kay. Ang dapat kay Iglesia ng Diyos na si. Ayon nung pag-usapan yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil sa pangalan pala, tisod na. Tungkol sa doktrin ng kanilang pinakikilala na iba, na ang Kristo Jesus ay siya ring Diyos na Ama. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Nangyayari lamang po, kinatitisuran ang katotohanan. Halimbawa, lalo na ng
patutuon ng existido ng ating Panginoon Kristo. Gs 4 na aklat ng unang Korinto ay ganito po ang nakasulat, mga kapatid. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Sa kasaysayan po ng Israel, nagano po ang Exodo o ang paglisa ng buong Israel doon sa lupain ng Ehipto. At sila po ay naglakbay sa yung lupa hanggang sa makalipat doon sa disyerto ng Sinai. Sinai Desert, the part of Mediterranean area. Yung Sinai po kasi nasa Egypt yan. Then papalabas yan, papunta sa Midian, Arab Peninsula. Paikot-ikot po kasi sila sa Jordan River, Jordan Valley. Yan ang part ng Sinai. Wala naman pong tubig doon. Walang tubig doon kaya nga nagreklamo yung tao. Dinala mo kami dito para patayin sa gutom. Nagpaulang ka nga ng mana from heaven. The mana is a green algae na kung tawagin po sa modern technology ngayon ng science, spirulina. Pag kumakain ka ng spirulina, nakakain ka nung algae na yun, na kinapsulize na lang ngayon yan Pero dati, para po yung mamon na bumabagali sa langit. Nangyayari po sa magitan ng kalikasan na nilikha ng Diyos na bumabang hamog ng langit na nagiging parang flakes, parang mamon. Yan ang pinakapagkain nila. It is a complete food. Pero ngayon, tawag po nila dyan, yung concept ng microorganisms na yon, spirulina. At merong carbohydrates, wala namang protein. Kaya sabi ng Diyos, nagpaulan siya ng mga bato-bato para yun ang kanilang magiging pagkain, para merong protina. Meron nga ikang carbohydrates, meron ikang protina, wala naman ikang panulak. Kaya nagreklamo ang lahing Israel dahil sa meron silang pagkain, wala namang mainom. Ay dahil sa kalagayang yun, ang tungkod ni Moses na makita niya yung bato, ay pinukpok niya ang bato at doon po'y umagos ang tubig. At ang kahiwagaan ng bato pong yun, saan man sila pumaroon, sumusunod yung batong yun. Sapagkat sa loob po ng 70 taong kanilang paglalakbay, walang source of water, walang source of living water na dumadaloy, kundi ang lahat ng tao ay nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu at ang batong iyon ay si Kristo. Bakit si Kristo yung batong iyon? Hindi dahil sa literal na bato, kundi kaya naging Kristo ang batong iyon, yung kapangyarihan ng Diyos na umagos sa batong iyon ay batong ayon sa Espiritu. Yung kapangyarihan ng Diyos. Yun yung hiwaga. Mga kapatid, wala nga mainom pinukpok ni Moses dahil nga doon sa pagkakapukpok ni Moses, natisod pa siya doon Si Moses na po natisod pa. Kamay ng pukpok dahil ikaw pinukpok mo, hindi mo na isinangguni sa Diyos. Kaya mo at ngayon, hindi ka na makararating sa lupang pangako. Matatanong mo lang. Kapatid, kaya pa napakahigpit ng mga bagay tungkol sa spiritual truth. Kapatid. Kaya nga si Moses, napukpok niya. Ay niluwalhati na ba ng mga tuway bayan hindi mo na isangguni sa Diyos. Yung bagay na kanyang ginawa, nakalagay po yan sa Biblia. Kapatid. Ayan ang history ng kaganapan tungkol sa salitang Istanbul o pagkakatisod. Ilang parts lang po ito, ilang bahagi lang po ito ng mga talata na hindi naunawaan o naabot ng marami. Kaya yung kalagayan ng ating Panginoong Kristo, yung hiwaga at karunungan ito tungkol kay Kristo ay hindi po naabot. At ano ang naging kaisipan ng mga tao?
Lalo na naman nakararaming Hudyo ukol kay Kristo. Kaya mga Hudyo ngayon, the word jury, yan ang mayayaman tao. Sila po ang may-ari ng pinakamayaman tao sa mundo. Sila ang may-ari ng vaccine yan. Sila ang nakikreate din ng digmaan sa buong daigdig. Lalo na kasi ang Hudyo po, dalawang klase. Hudyo sa lahi at Hudyo sa paniniwala. Ngayon, ang Hudyo sa lahi, sila din natisod. Lalo lang na yung mga Hudyo sa paniniwala ngayon, wala silang kapanipaniwala kay Kristo. Magpunta ka sa Jerusalem na nakatayo ang templo doon. Meron silang wailing wall na doon sila namamanata, doon sila sumasamba. Ay naniniwala sila at umaasa sila sa pagbabalik ng dakilang Misayas sa huling araw. Na isang hari maghahari sa buong daigdig. Magkakaroon ng world domination. Kaya iba't iba pong kaisipan ang pumasok sa isip ng tao tungkol kay Kristo. Buti pa si Muhammad Si Muhammad ang sabi niya kay Kristo, siya ay isang pure boy. Isang batang pure na hindi pinanganak ng laman at ng dugo, kundi nilalang sa espiritu. Sa magitan ng binhi ng kanyang ina, na ang pangalan po ay si Maria. Kaya sa Muslim faith, tawag po nila kay Jesus, it is a prophet, Isa bin Maryam. Isa, Jesus, son of Mary. At painiwala ni Muhammad, babalik din siya sa huling araw para lipulin daw ang lahat ng hindi Muslim. Kasi nagkamali si Muhammad, naman na huli, siya yung nananalangin sa Jerusalem, naman na huli sa Mecca na. Siya nananalangin. At ang maling pagkakamali niya, siya raw yung propeta sa huling araw. Hindi si Kristo. Hindi si Isa. Hindi si Jesus. Siya ang propeta sa huling araw. At yung sinasabi ng Biblia tungkol kay Moises na isang propetang gaya ko, sa kanya kayo makikinig, sa gitna ng inyong mga kapatid, inaangkin po niya. At iso din sila tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero mas may mataas siyang uri ng paniniwala tungkol kay Kristo kumpara sa mga Hudyo sa ating panahon. Ngayon, ano po ang resulta? Lalo na naman nakararaming Hudyo. Hindi lamang Hudyo sa lahi, kundi maging Hudyo sa paniniwala. Roma 9:31 hanggang 33, ganito ang nakasulat. Datapot ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran gaya ng nasusulat. Narito, inilalagay ko sa Siyon ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal, at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Ano po ang naging kaisipan ng mga tao? Lalo-lalo na naman nakararaming Hudyo ukol kay Kristo, sila po'y nangatisod. Bagamat si Kristo isang Hudyo, ang 12 apostol ay lahi ng mga Hudyo. Ang 144,000 ay mga Hudyo na nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, ngunit ang sambahayan ng mga Hudyo sa buong daigdig ay nangatisod sapagkat hindi nila sila sumampalataya, hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi sila nangatisod sa batong katitisuran. Ano yung uring bato? Batong pangbuwal. Bakit po nabuwal? It is a misstep. It is a false step. It's a failure. Nabuwal. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya. Nangabali sila, nangabuwal sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo. Kaya mahalaga po na tayo na nanatiling nakatayo. Sapagkat tayo po'y sumasampalataya. Sumasampalataya na si Kristo anak ng Diyos.
Siya'y saksing tapat at totoo. Existido na siya mula sa pasimula panampagalang. Ngunit ang mga ito, sila, ayan o, sila'y nangatisod sa batong kakitisuran. Dahil sa kawalan ng pananampalataya, 2:6 hanggang 8, sa kalat ng unang Pedro. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulo na pangulo. Batong panulo na pangulo. Hirang mahalaga. Kaya mahalagang batong panulo. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Bakit po mahalaga? Sapagkat siya'y mahalagang batong pangulo. Si Kristo yun. Datapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay ay siyang naging pangulo sa panulo. At batong katitisuran at bato na pangbuwal sapagkat sila'y natitisod sa salita. Kung ang ama ka ay Diyos, ang anak kay Diyos, ilan ka ang Diyos? Hindi ba ka sinasabi ng Biblia, ako at ang ama ay iisa? Kaya siya na rin. Trinity. Natitisod sa salita. Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng faith. Hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Palibhasa yung mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Mga kapatid, sino po ang natisod? Ang mga taong hindi hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kawalan ng pananampalataya. Bagamat sinabi na mula pa simula, mula pa kay Moises, pagkawalan niya, pagkaalis niya, may isang propeta na sa kanya kayo makikinig. Siya ang inyong pakikinggan. Sinalita ng mga propeta ang panahon ng paglilitaw ng walang hanggang ama, na mamamahala, na may pagkaserdoting hindi mamapalitan, gaya ng pagkaserdote ni Melchizedek, forever governance, sapagkat siya'y ama na mangasiwa sa kanyang mga anak, sa bayan ng Diyos na walang hanggan at nagpakilanman. Sinalita sa magitan ng mga propeta, mga kapatid mo, na nababangon, na ilalagay ng Diyos ang Kristong ito, na magiging mahalagang batong panulo. Ano po ang kahulugan nito? Sapagkat ang sabi ng Biblia, lalo na kung basahin po natin sa English, kasi po mga kapatid, Kapatid Ruben, lagi po natin binabanggit ang talata kung ito, mga kapatid. Sinasabi po ito, batok itinakwil nang nagsisipagtayo ng bahay. Magtanong tayo, ano ba ibig sabihin po na nagsisipagtayo ng bahay? Na siya mismo ang nagtakwil. Nagsisipagtayo ng bahay. Kasi pwede tayong tanongin. Kasi in general, lagi natin sinasabi, Israel. Pero pag tinignan po natin kung sino ang mga mayor na nangatisod, mga kapatid, nagsimula mismo sa mga leader ng Israel. Ang pagkakamali ng mga leader, ang pagkakatisod ng mga leader, ang pagkakatisod ng mga pamunuan, ay siya ring dahilan ng pagkahiwalay sa katotohanan at pagkalisya sa katwiran na nagresulta ng failure of governance, na false step of governance dahil po sa maling hakbang ng mga leader. Sapagkat sila po ang nagsisipagtayo ng bahay na sila rin ang nangatisod. Ang tawag po diyan, builder. Nagsisipagtayo ng bahay. Minsan, madali pong unawain yan mga kapatid. Di ba sa gobyerno natin, ilang uring bahay meron? Sa governance. Ako ikay pupunta sa lower house. Ano tawag po doon? Lower house? House o hindi? Bahay o hindi? House. The lower house. Mababang kapulungan.
Ako ay magkatanong sa mataas na kapulungan o sa upper house. Mataas na kapulungan. Kaya pag sinabing house, ay ang isang uring kapulungan, ang pangunahing namumuhala po dito ay mga leader. Mga kapatid. House of David. Kung sinabing House of David, ay kahulugan po nun yung dynastiya ng gobyerno ni David. House of David. Dito po sa Philippine history, tinatawag po na House of Sulaiman. Sa tahanan ni Suleiman, yan yung mga leader ng Royal House of the Maharlikas sa Philippines. The House of Habsburg. Yan ang Spanish Empire na pinamahalaan ng mga Habsburg House. Kaya sa lahi ng Israel, yung sinasabi ng Biblia, yung mismo mga leader nila, na nagsisihawak ng tungkulin sa kanilang maling hakbang, sila'y napisot, hindi nila sinampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo na sila rin ay nangapapahiya. Mga kapatid, kaya po, sa isang talata po ng Biblia, nangyari po sa Israel, Jeremias 2:26, ay imo ang nangyari sa kanilang pagkapahiya dahil sa hindi nila pagtalima sa nakabatay sa pananampalataya. 2:26 na aklat ng Jeremias, kung paanong ang magnanakaw ay napapahiya pagka siya'y nahuhuli, gayon napapahiya ang sambahayan ni Israel, the house of Israel. Sino sila? Sila nagsipagtayo ng bahay o tumutukoy sa mga pinuno o sa mga leader. Sila ang kanilang mga hari, ang kanilang mga prinsipe, ang kanilang mga saserdote, at ang kanilang mga propeta. Kaya ganyan po ang nangyari sa bayan ng mga Hudyo, sa lahi ng mga tao na hindi nakarating sa katotohanan na bumagsak sa pamahala dahil sa maling pasya, dahil sa maling patakaran, dahil sa maling pamamahala sa bayan ng Israel. Mga kapatid, think about the house of Aaron. Si Aaron may mga anak, si Nadab at si Abiu. Dahil sa malasakit, wala po ikang apoy, naglagay ng apoy. Sila mismo ang nasunog. Doon sa dakong iyon, saan gumawa sila ng apoy? Ano po ang nangyari sa lahi ni David? Sa lahi ni David ay bumagsak din. Nagkaroon ng failures of governance. Napisod. Sa panahon ni Solomon, ano po ang nangyari kay Solomon? Ano yung maling hakbang ni Solomon? Politics and economy. Harmonization and nationalization of cultural and economic lives of the Israelite people. Bakit? Harmony. Gusto niya mapagbigyan lahat. Pinagbigyan niya ang hari ng Ehipto by way of conciliation. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong makipag-alyansa. Ano po ang ginawa ni Solomon? Inasawan niya lahat ng prinsesa ng mga nakapalibot na hari ng lupain. At sa Biblia po, 1,000 wives, meron si Solomon, 700 princess and 300 na mga babae. Para lang ma-harmonize ang politics at economy sa mga bansa. Ang problema, nagdala ng ibang Diyos-Diyusan, ng mga Diyos-Diyusan sa lupain niya. Nadumhan ang buong lupain. Kaya, nung huli, binanggit uli ang kasulatan na huwag kayong magsisipag-asawa ng hindi nyo kalahi. Hindi nyo pananampalataya. Sapagkat babagsak ang bayan. At ano ang nangyari kay Solomon? Nahati po ang kingdom of David. Naging dalawa na lang. Bagamat sinasabing the kingdom of Judah, dalawa po yun. Yung Benjamin and Judah. Yung 10 tribes of Israel. Kaya sinasabi ng Biblia, ngayon hindi ka ang Israel, malaon ng walang Diyos sa tunay, Israel yon. Yung Huda, ibang kaharian yung kasi nga nahati. Kaya, ang nangyari pagdating kay Jeroboam,
false policy na naman ang ginawa niya. Ang sabi ni Jeroboam, huwag kayo pupunta sa Jerusalem para sumamba. Gagawa tayo ng bagong pagsamba. Dahil sa politics. Kasi baka raw, yung Ephraimite tribes ay lumipat sa Judah, ay makipag-alyansa muli sa House of Solomon, sa House of David. Bumukod na nga sila sapagkat bumagsak na nga ang kaharian ni Solomon. Ang ginawa ngayon ni Jeroboam, pati ng kanilang mga saserdote, pati ng kanilang mga propeta, nagtayo ng bagong tabernakulo na hindi naman iniutos ng Diyos. Throughout the history, the rise and fall of governance ay dahil po sa misstep, sa pagkakatisod, sa dapat na maging patakaran pang relihiyon. Ganon din po sa huling panahong ito, ang hindi pananampalataya tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo na hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan, bagsak na kung tawagin. Kaya ang INC, bagsak na po yan. Suryano, bagsak na yan. Paano ka mo bagsak ang Katoliko? Bagsak na. Pag nagkamali ka ng paniniwala sa Diyos, sa tunay na araw dapat mong sampalatayan, bagsak ka na. Baka kapatid. O siya tinatawag na doctrines of succession. Malaki problema ng INC. Malakas po sila ngayon. Pero yung doctrines of succession hindi nakabatay sa kaharian ng mga saserdote. Sa kanila meron silang tinatawag na sanggunian. At ang sanggunian ay magbobotohan kung sino ilalagay na executive minister. Hindi naman actually manalo ang dapat mag-executive. Kundi yun ay pinagbobotohan ng sanggunian. Kaya pag nagkaroon ng weak leader sa House of Manalo, mga kapatid, dahil palibhasa mayroong botohan ng sanggunian, mawawala ang Manalo pagdating ng araw, doon sa kanilang pamamahala. Pero ano ang basis ng sanggunian? Nahalala. Mga kapatid, kundi ang talagang umiiral at tunay ang mga saserdote ay nahahalili ang isang anak na saserdote. At tayong lahat, sa ating sangbahayan, sa ating mga anak, sa bawat dako, sila din ang magkapatuloy sa tinatawag na paghahain ng mga haing ukol sa Espiritu sa pagkatay kaharian ng mga saserdote. Wala pong tumatagal na gobyerno sa daigdig na hindi bumabagsak. Sapagkat lagi pong pumapasok ang pagkakatisod. Pero pinakamahalaga po sa lahat ay ang manatili ang kadalisayan ng pananampalataya, sapagkat ang panatili ng kadalisayan ng pananampalataya ay sino man sa kanya'y sumasampalataya ay hindi mapapahiyan. Mga kapatid. Bakit po? 1-3 aklat ng Roma. Ganito ang nakasulat at pakinggan po natin at ganito po ang pagtuturo. 1-3. Mga kapatid, ang nais na aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, kadapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsumakit na maitayo ang sariling kanila'y hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya hindi po nakarating sa pagkaalam ng katotohanan, nangatisod, kawalan ng pananampalataya, nahiwalay sa katwiran, hindi makararating sa kaligtasan. Kaya tayo po, paano po natin sinampalatayanan at paano naman sinampalatayanan ng mga apostol ang katangiang taglay ni Kristo? Na siya ring pananampalatayang ating taglay hanggang sa huling panahong ito. Sa aklat ng Mateo 16:13 hanggang 17, ganito po ang nakasulat, pakinggan natin. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ito pong Cesarea ni Filipo, mga kapatid. Ang Cesarea po kasi, yan ay flagship project yan ni King Herod the Great. Kasi po si King Herod the Great, ang isa sa, hindi po talaga siya Hudyo.
siya po ay mistisong Hudyo. Siya po ay isang lahi ni Esau, isang Edomeo. Edom ay si Esau na kapatid ni Jacob. Isa siyang Edomeo. Siya po ay, ngunit ang kanyang ina ay Hudyo. Kaya hindi siya kinikilala talaga ng mga Jewish community ng panahon yon, sapagkat siya po ay appointed king ng Roman Empire. Magaling sa politics si Herod, sumama siya kay Mark Antony. Noong bandang huli, lumipat siya ng tinatawag na grupo na kanyang sinamahan hanggang sumama siya kay Augustus Caesar, o ang hari na naging tagapangasiwa o pamangkin ni Caesar o heirs of Caesar. Kaya para ipakita niya na siya'y hindi rebelding hari, na siya ay tunay na kumikilala kay Augustus Caesar, nagtayo siya ng isang probinsya, ng isang model city within the Jerusalem in the northern kingdom, sa north part ng Israel, na kung tawagin ay Caesarea. Ngayon, ang lupa pong ito, ang tinatawag na center of governance sa Israel ngayon, na kung tawagin po nila Tel Aviv. Pero, nung araw, tinawag nila Caesarea para pagbibigay kaluwalhatian kay Caesar, sapagkat isa model city na dinevelop niya sang-ayon sa Roman culture. Kaya lahat ng lahi ng taong gusto maglibot, doon lang pwedeng pumunta. Kasi nga, ang Jerusalem o ang mga Hudyo talagang ayaw nilang nakikisalamuha sa mga foreigners. Kaya sa Caesarea, doon nagpupuntahan ng mga iba't ibang melting pot ng lahi. Kaya nung makarating si Kristo, si Jesus, sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanilang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, dapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya anak ng Diyos na buhay po, ayon kay Pedro, at kinilala din po nila na si Kristo, bukod sa anak ng Diyos na buhay, tinawag din po na Pangulong Bato sa Panulok. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, yan po yung At sa ibabaw ng batong ito'y tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ngayon, pinaliwanag po yan ni Apostol Pedro na talagang sa 2:6 nga at 8 na akalat na unang Pedro, na nabanggit na po natin kanina, na tinatawag po na siya ang Pangulong Bato sa Panulok, mahalaga, hirang, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahiya. Kaya, ang pananampalataya ng mga apostol ukol kay Kristo, anak ng Diyos na buhay, hindi siya ang Diyos na buhay. Kasi hanggang ngayon po tinatanong, sino ba si Kristo? Sabi na, tao lang. Sabi ni St. John, hindi tao lang. Siya ay witness of God's creation. Ang sabi ni St. Paul, hindi siya tao lang. Siya po ay mysteries. Mystery of God. Ang sabi ni Prophet Isaiah, Everlasting Father, Mighty God. Mga kapatid, yan po ang pananampalataya. Maka-apostol na pananampalataya, hindi tao lang sa likas na kalagayan at hindi siya ang Diyos na buhay. The concept of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost, ay formula ni Atanasio. Athanasian Creed of the Catholic faith, the Trinity, the Father is not the Son, the Son is not the Father, and the Father is not the Holy Ghost, and the Son is not the Holy Ghost, but the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. And in equal
in nature and in essence, doon po na yan yung Trinitarian God. Ang Ama ay kay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos, at silang lahat ay magkakapantay. Sa anumang paraan, walang nauna, walang nahuli, walang mataas, walang mababa, kundi sa lahat ng bagay, sila'y iisa. Sa esensya at sa kalagayan, hindi po yan ang pananampalataya ng mga apostol. Ikaw ang Christ, the Son of the living God. Hindi ikaw ang God, the living God. Hindi ikaw. Anak ka ng Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, napakaliwanag po sa bawat isa sa atin ng panampalatayang ito. Kaya bukod po sa kalagayang si anak ng Diyos na buhay, siya ang pangulong bato sa panulok, idiniklara po ni Apostol Pablo, siya po ang batong saligan ng ating faith, ng ating pananampalataya. Kung ano ang kanyang pahayag, doon po tayo lumalakad. Hindi po tayo matitiso, hindi po tayo mapahiya sapagkat nakasalig po na matibay at matatag. Saan? Doon sa halaga ng batong saligan. Unang Korinto 3, talatang 11. Kaya si Soriano nagkamali dito sa saligan Ang iglesia ng Diyos, saligan. Naman na huli, inalis na. Ano ikaw, opisyal na pangalan? Iglesia ika ng Diyos. Meron siyang doktrina. Lahat ika ng relihiyon na mag-alis ng Kristo Jesus sa pangalan ng kanyang iglesia sa demonyo. Ano ba na huli? Wala nang Kristo Jesus. Ginaya niya yung isang sikat na Church of God, sila Anderson, yung isang grupo ng samahang pangreliyon sa Amerika, kaya ginawa niya members, Church of God International. Kasi po, ang malaking samahan ng Iglesia ng Diyos sa Amerika, Church of God International. Ilagay siya ng members. Kasi hinahangaan niya yung pastor na yon. Ngayon, yung saligan, 3:11 na akalat ng unang Korinto, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kaya ang ibig sabihin po ng batong saligan, mahalagang batong panulo, yung itatayong bahay, kaya matatag, kaya matibay, meron po siyang cornerstone. Anumang istruktura, mga kapatid, ng building o erection of a building, pinakamahalaga po, bago itayo, meron po foundation. Strong foundation. Ito sumisimbolo po ng katatagan ng isang organisasyon. Ang katatagan ng isang infrastruktura. Ang katatagan. Kaya yung ginagawa po ng mga Chinese, sa huli mapahiya sila dyan. Ginagawa po sa West Philippine Sea. Naghukay ng maraming sand at ginawa nilang foundation. Dati po ang panahon, mauubos po yan. Dahil sa pag-aaral ng engineering, ngayon daw unti-unti ang ilalim, humihina, nagkakaroon ng mga bitak-bitak kasi nga itinayo nila sa ibabaw ng buhangin. Kaya ang Pilipino, huwag masyadong mag-alala. Dagat naman yan, huwag na tayo makipagpataya sa dagat. Total, ang kailangan lang pala din na ma-inchik isda. Hindi naman kumakain, mahilig ang mga Pilipino sa isda, kabayaan na muna yan. Hanggat wala ka pang sandatahang lakas na kayang magtanggol. At tinayo nila dyan sa isla na yan, buhangin, ang foundation. Kaya pagdating ng araw, pag yan po'y nagkaroon ng malakas na lindol at ang ilalim ng lupa, pabagsak ang yan. Dahil nga walang matibay na pundasyon. Nag-create lang sila ng artificial island. Hindi nila itinayo yung palibot niyan sa magitan ng konkreto bato. Nahahawak, parang isla ay hindi po maubos. Pero sa natural phenomenon, wala pong kaharian, walang malaking bato na itinayo na hindi bumagsak. Kaya sabi ni Kristo, walang bato na nakatayo sa kapwa bato na hindi ibabagsak. Silang lahat ay napahiya. The rise and fall of an empire. The Mongolian hordes, the Mongolian Empire,
the Spanish Empire, the British Empire, yung Babylonian, Romans, Greeks, sa lahat ng panahon, ang itinayo po ng tao na bahay na matibay, bumagsak. Sapagkat hindi po nakasalig sa Diyos. Kaya po walang pinakamagandang bahay, mga kapatid, na masusumpungan ng tao sa buhay na ito, maliban dun sa bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. 2:19-20 na aklat ng Efeso ay ganito ang nakasulat at pakinggan po natin. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal. At at sangbahayan ng Diyos. Kaya po yung house of God, household of God, napakahalaga po niya. Yung kapulungan na mula sa Diyos, yung pagsasama-samang mula sa Diyos. Bakit? Sapagkat ng mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kaya po, yan ang kalagayan. Kaya bakit ang Panginoon sa Kristo ang tinawag na mahalagang batong panulok? Gano'n ba kahalaga ang mahalagang batong ito? Na sa pasimulay kinatisuran, ngunit naging mahalagang batong panulok ng mga itinatayo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Na sa Kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya ay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Gaano po kahalaga ang bahay na ito? Sapagkat ang bahay na ito ng Diyos itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, at ang batong ito na siyang pangulong bato sa panulok, itinayo naman kayo na maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Paano po tayo itinayo? Ang sabi ni Cristo sa 16:18 ng aklat ng Mateo, ngunit sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Controversial po yung talatang ito. Ito ang nagpapakilala na ang opisyal na pangalan ng iglesia ay iglesia ni Kristo, sapagkat sino ang nagtayo ng iglesia? Ang sabi ng Biblia, aking iglesia. Kaya kung sinabi niya na aking iglesia, ano ang opisyal na pangalan? Iglesia ni Kristo, sapagkat sinabing aking iglesia. Mali po ang pagkakaalam nila sa talatang ito. May hiwaga rin po nakapaloob dito. Natis po sila sa talatang ito. Sapagkat ang sinabi po nilang nagtayo, ang karangalan ng pagkakatayo ay ibinigay po kay Kristo. At lalo pong nagkamay naman ang simbahang ating kinagisnan o ang Catholic faith. Sapagkat ang sabi po nila, ang sinasabi dito, sinasabi ko na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw mo, Pedro, sapagkat ang sabi sa ibabaw ng batong ito, ang nagsasalita dito si Kristo, hindi ko ba? Ang kausap ay si Pedro. Ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, sa ibabaw mo. Nagkamali po ng paniniwala. Kaya sabi nila, si Pedro raw ang batong pinagtayuan, sapagkat ang ibig sabihin ng Pedro na pinagmula ng kanyang salita ay Kaipas o Cephas. Ang kahulugan noon ay small rock. Ang ibig sabihin ng Petros galing sa salitang Greek na bato. Mga kapatid, ang salita pong bato ay malawak na binabanggit sa Biblia, sapagkat tayo rin ay tinatawag na bato. Si Pedro ay bato. Ang iglesia ng Diyos ay bato. Kayo rin ay gaya ng mga batong buhay. Maraming batong binabanggit sa Biblia, ngunit ang pag-uusapan po ay ang batong mahalaga na panulok na siyang pundasyon ng itatayong bahay. Si Kristo po lang yan. Ngayon, bakit po nagkamali sila yung salitang aking
iglesia? Hindi po kay Kristo ang iglesia. Sapagkat sabi niya, hindi ako nagsasalita na sa ganang aking sarili, kundi ang Ama na sa akin nagsugo ay siya ang nagsabi sa akin kung anong dapat kong sabihin, kung anong dapat kong salitain. Ang talagang magtatayo ay ang Diyos. Ano po ba ang bahay na itinayo? Ano ba itatayo? Bahay. Kung ang bahay ay itatayo, na kung tawagin ni House of God, ano ang pangalan ng bahay na itinayo? Hindi po Iglesia ni Cristo. Sapagkat wala po mabasa sa Biblia na ang bahay ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Ang nakasulat po sa Biblia, ang bahay ng Diyos na itinayo sa mahalagang batong panulo ay tinatawag ng Biblia na Iglesia ng Diyos na buhay. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. Ano ang katangian nito? Haligi, hindi po saligan, at suhay ng katotohanan. Ang haligit suhay nakatayo sa foundation. Na ang itinayong bahay ay tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos na buhay. Hindi dahil sa si Kristo ang nagtayo. Si Kristo ay kinasangkapan sa pagkatayo. Ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay, Hebreo 3:4 hanggang 6, ay ang Diyos. Kaya nga, ang bahay ng Diyos na tinatawag na Iglesia ng Diyos na buhay, tinawag na kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos na buhay at ang paraan ng pagkatayo itinayo sa batong mahalaga kay Kristo Jesus. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapot ang nagtayo ng lahat ng mga bagay, sino? Ang Diyos. Kaya kung ang Diyos ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos na buhay, na kanyang bahay, tama lang na tawagin sa pangalang Iglesia ng Diyos na buhay. Bakit po? Sapagkat ang Iglesia ng Diyos na buhay, itinayo kay Kristo Jesus bilang Pangulong Bato. Sapagkat si Kristo ang puno nito, siya ang tagapangalaga nito, siya po ang tagapagligtas nito. Siya ang nananagutan nito. Kaya ang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Datapot si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala. Kaya mahalaga po yung pananiniwala. Yung ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kaya ang bato sa panulo na siyang saligan ng ating pananampalataya ang ating ipagkapatuloy sa lahat ng panahon. Ang daan ng pagkakatisod ay hindi para sa atin. Sapagkat hindi po tayo gagawa ng bagong katwiran sa harap ng mga tao. Hindi po tayo magkakaroon ng misstep sapagkat iingatan natin eh. Kung ating, ano sabi ng Biblia? Ingatang matibay. Ang pag-iingat po ay mabigat din eh. Bakit? Sapagkat, para ka nagmamaneho eh. Sa kalsada. 1,000 times kang pwede magkamali. Mahigit 1,000 beses kang pwede magkamali. Inantok ka. Nakalipat ka sa ibang daan. Naubuhusan ka ng pumutok ang gulong mo. Napakarami po na pwede mo ipagkamali. At doon sa isang pagkakamali o pagkakatisod na pwede mo magawa, pwede natin ikapahamak. Para kang isang soldier na may hawak ng matalas sa tabak na magkabila-talin. At ang tabak na yan, pwedeng masaksak mo puso mo din. Ganyan po kabigat ang pananampalataya. Ganyan po kabigat ang pagdadala ng tungkulin at paglilingkod sa Diyos. Hindi po ito gawang biro sa lahat ng ating mga kapatid. Ay dapat po tayong manalig ng lubusan, sumampalataya ng lubusan, maging malalim na paniniwala na lubusan sa katiwasayan ng pagkaunawa sa mga tuntunin ng ating pananampalataya. Sapagkat kung tayo po'y mananalig at magtutumibay doon sa aral na ating sinampatayanan, mga kapatid, na nakasali kay Kristo bilang mahalagang batong panulok,
Hindi po tayo mapapahiya. Tayo po ay umiiral sa panahong ito, mga kapatid. Nang ating pong pag-iral, tayo po ay kustodyan ng mabubuting bagay. Hindi po tayo ang may-ari nito. Tayo po ay tagapangalaga ng mahalagang bagay. Ng mahalagang bagay ng paghahain sa Diyos. Ng mahalagang bagay ng ating ginagawang pagluwalhati at pagpuri sa Diyos. In the end of the game, in the end of times, sa pagkatapos ng laro ng buhay, ng panahon na meron tayo, isang bagay ang dapat nating masiguro, nalugod ba ang Diyos sa atin, sa ating pagkakalakip na mabuti kay Kristo bilang kanyang saligan. At ano po ang purpose ng iglesia itinayo ng Diyos, ng bahay ng Diyos, na siyang kinaroroonan natin, na naging kapalaran natin, na naging destiny ng bawat tiya sa atin. Na kung bakit dito po sa bansang Pilipinas ay nananampalataya tayo ang katuparan ng hula. Na mga tao hindi nakakilala sa Diyos, ngunit sumampalataya na dati hindi nakakilala ay ngayon tinawag na kanyang bahay in the house of God. Kung wala ka man sa bahay ni Duterte, sa bahay ng mababang kapulungan, o sa bahay ng mataas na kapulungan, o sa bahay ng sinumang hari, higit po tayo mapalad, mga kapatid, sapagkat tayo po ay nasa bahay ng Diyos, itinayo sa batong panulok na mahalaga. Na siya kinaroroonan ng ating pagkakatiwala at pag-asa natin hanggang sa katapusan. Hindi upang maluwalhati tayo sa bagay na ating sarili o magpalalo tayo o kung ano ang meron man tayo, kundi to serve the living God, na maglingkod sa tunay na Diyos at ang paglilingkod sa tunay na Diyos ay sa pamamagitan ng offering ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos. Yan ang purpose kung bakit ako, kayo, ang bawat isa sa atin narito para mag-ingat ng mahalaga at maselang bagay na iniutos sa atin ng Diyos. Huling talata po, 2:5 na aklat ng ikalawang, unang-unang Pedro, ay ganito po ang nakasulat. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay. Kaya tayo rin, bato rin eh. Si Pedro, bato rin. Kaya nagkamali ang church, ang Catholic Church, na kung ang ibig sabihin ng Peter, Petros o Petra, na ang ibig sabihin ni na small stone, pinalagay nilang si Pedro na ang bato. Sapagkat sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, sa ibabaw mo. Sapagkat sa ibabaw ikaw ng batok ito. Hindi nila naunawaan yung hiwaga. Nagkamali din ng INC. Ang sabi kay aking iglesia, kung kanya ika, ay aking, kayo ni ika, ano ika ang pangalan? Iglesia. Ni. Hindi. Ang batong buhay. Narata yung bahay. Ano ang name ng bahay? House of God. Church of the Living God. Iglesia ng Diyos na buhay. Para saan? Ukol sa Espiritu upang, yan po ang purpose, upang maging pagkasaserdoting banal. Ang purpose ng ating pagkakaanib sa mahalagang batong panulok para po tayo'y maging holy priest. At ang holy priest, kahit iba't iba pa ang designation ng bawat tiya sa atin, hindi pinag-uusapan kung ano ang designation mo. Ang pinag-uusap ay nakapaghain ka ba sa boss mo? Nakapag-deliver ka ba na mabuting bagay sa boss mo? Nasiyahan ba ang amo mo sa iyong trabaho upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo? Kaya po yung ating ginagawang paglilingkod, nagsisika para sa ating mga kapatid sa kanilang pagpila sa community pantry ng IDBCJ. Laging may pagkaing daladala pag uwi sa kanilang bahay. Mga bagong paksa, mga bagong tunog na karunungan. Ngunit dati na, nandyan na yan. Pero pinalalakas po ng IDBCJ. Pinalalakas po ng ating matandang kapatid ang mga karunungan ito para pagpila nila. Kasi magpuputol-putol tayo tinapay yan. Pag kinuha mo na sa shelves, kasi ang ibig sabihin pantry.
lagayan ng pagkain. Kaya linggo-linggo, pagpila natin sa lagayan ng pagkain, hindi lamang ka sa tinapay na mabuhay ng tao, kundi sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. May pagkain na mga kapatid. Hindi po tayo namamalimos ng pagkain sa ibang bahay, sa ibang lugar, kundi tayo mismo'y hinahat na ng Diyos ng karunungan at kaalaman sapagkat ang nagawa po nating mabuti para sa mga kapatid. Haing buhay. Haing nakalulugod sa Diyos na ukol sa Espiritu. Kaya mga kapatid, patuloy po natin ang pananampalatayang ito. Watch our steps. Watch our mind, yung ating pag-iisip. Mga kapatid, yung ating pamumuhay, yung ating pamahala, ating patakaran, yung ating pamumuno sa ating mga kapatid ay mahalaga sapat sa bawat hakbang ng ating mga paa. Mga kapatid, tandaan po natin na merong Diyos na nakakita sa ating ginagawa, na doon din sa bagay na ating ginagawa, ay doon din nakabatay kung tayo po ba ay sumusunod kay Kristo na saligan ng ating pananampalataya. Magandang araw po sa inyo.